Baby, may kinakapitan pa ba yan? Biglang tanong niya sa akin. Syempre meron. Ano ba sa tingin mo sa akin? Labas na nga. Kala ko kasi wala eh. Pero may alam kong paraan para lumaki yan. Nakangisi na sabi niya sa akin. Di ko yun kailangan. Sa inis ko'y tinula ko na siyang palabas. Hiyang-hiya talaga ako. Urara ka kasi. Naiinis na saad ko sa sarili ko. Napahawak pa ako sa dibdib ko. Grabe talaga siya sa akin. Palagi na lang niyang pinupuna ang dibdib ko. Gusto ba niya maging katulad dito sa jowa niya na parang pakwang kalaki? Mabilis ko tinago ang bra ko na inutang ko pa kay Bombay. Lumabas ako at hindi ko siya pinapansin. Sila lang yata ang masaya habang ako'y naiinis. Pagkatapos kumain ay nagkulong ako sa silid ko. Pero habang nagmumoment ako ay may narinig akong sumisitsid sa akin sa may bintana. Nakita ko si Daniel na nakangiti sa akin pero inirapan ko lang siya. Baby, alis na ako. Paalam niya sa akin. Eh di umalis ka, pinipigilan ka ba? Mas okay na umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa. Mataray na sabi ko sa kanya. Sungot naman ang baby ko. Hindi ko na siya pinansin pa. Binibigyan lang niya ako ng stress. I'm so stressing right now. Ang buong akala ko ay tuluyan na niya akong lulubayan pero ngayon para siyang ewan na umaali-aligid sa akin. Sa dami ng tao dito sa mundo ay ako pa talaga ang napili niya. Simula kasi na makilala ko siya ay wala na nangyari maganda sa buhay ko. Parang gusto ko na lang na mag-migrate sa other part of the world. Pero saan nga ba aabot ang 50 pesos sa wallet ko? Habang nag-iisip ako ng malalim ay nagulat na naman ako dahil tinawag niya ako. Akala ko ba uuwi ka na? Naiinis na tanong ko sa kanya. Sama ka? Walang maglilinis sa kondo ko? Ayoko, baka mami maghagdan na naman. Maawa ka naman sa tuhod ko. Tanggi ko sa kanya. Promise, mag-elevator na tayo. Baby, tara na. Ayoko nga. Okay, kung ayaw mo dito lang ako titira at hayaan ko na lang na maging madumi ang kondo ko. Biglang sagot niya sa akin. Tara na nga, huwag kang pabagal-bagal dyan. Sabi ko sa kanya. Mabilis ako nagpaalam kay inay na sasama ko kay Daniel. Mahirap na baka tutunganin nila na dito na siya tumira. Natulog nga lang siya dito pero hagardo berzosa na ako. Paano pa kung kasama ko na siya? Ang lakas pa naman ng trip niya sa buhay niya. Baby, hindi ka naman excited no? Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Hanggang sa napatingin ako sa sarili ko. Nalaki talaga ang mga mata ko dahil nakapambahay pa ako. Nakasando at pambahay shorts pa ako. Balik muna tayo, magbibihis lang ako. Sabi ko sa kanya. Wag na, okay na yan. Maglilinis ka lang naman sa kondo ko at ako lang naman nakakakita sa'yo. Pero next time, itago mo na yung legs mo ha. Pero nakakahiya. Sabi ko sa kanya. Bakit naman nakakahiya? Kasi luma ng damit ko. Mahinang sagot ko sa kanya. Hindi ito nagsalita pero narinig ko ang buntong hininga niya. Naging tahimik kami pareho hanggang sa nakarating kami sa condominium building nila. Mabuti naman at may pa-elevator na. Pagpasok namin ay kami palang ang tao, pero kalaunan ay may mga kasabay na kami. Yumuko na lang ako para hindi makita mukha ko. Lumayo din ako sa kanya pero bigla naman siya lumapit sa akin. Nakaharap siya sa akin kaya naamoy ko ang pabango niya. Medyo dumami na mga kasabay namin kaya nasiksik na ako. Tumingala ako sa kanya at hindi ko inaasahan na nakatingin din pala siya sa akin. Hindi ko alam pero parang may kakaibang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko kami lang na dalawa ang tao na nandito sa loob ng elevator. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Napakapit pa akong bigla sa bewang niya pero kaagad ko ding inalis ang kamay ko dahil nahiya ako. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nakarating na kami sa 10th floor. Habang naglalakad kami papunta sa unit niya ay nagulat ako dahil nasa tapat ng unit niya si Ana. Napaisip tuloy ako, kaya ba siya umuwi kaagad dahil nandito ang jowa niya? Pero sabi niya hindi niya jowa ito. Ewan ko, baka talagang tinanggi lang niya. Kaagad naman lumapit si Ana at hinalikan sa pisngi si Daniel kaya umiwas ako ng tingin. May dala akong favorite mo. Daniel, bakit kasama mo siya? Tanong ni Ana kay Daniel. Maglilinis siya ng kondo ko. Sagot naman ni Daniel habang binubuksan ang pintuan. Nauna silang pumasok. Nag-alangan akong bigla dahil baka nakakaabala ako sa kanila. Pero pumasok din ako kaagad dahil tinawag niya ako. Pagpasok ay pinusod ko ng mataas ang buhok ko at nagsimula na ako maglinis. Habang ang dalawa'y nag-uusap at may mga papel na binabasa. Wala naman ako maintindihan kaya nagtrabaho na lang ako. Habang abala ko sa paglilinis dito sa kusina ay biglang pumasok si Ana. Ano bang relasyon yun ni Daniel? Biglang tanong niya sa akin. Wala po kaming relasyon, nagtatrabaho lang po ako. Magalang na sagot ko sa kanya. Really? Trabaho lang?
Baka mami, nilalandi mo lang siya ha. Let me tell you this. Hindi kayo bagay dahil isa ka lang dukha at hindi mo siya deserve. Do you understand? Ang sakit niyang magsalita. Hindi na ako sumagot pa. Wala naman ako sasabihin kaya mananahimik na lang ako. Hanggang sa pumasok na si Daniel dito sa kusina. Are you okay? Pabulong na tanong niya sa akin habang kumukuha ng tubig. Oo, patapos na ako dito. Sagot ko sa kanya at hindi ko siya tiningnan. Daniel, dinner tayo sa labas? Biglang sabi ni Ana. Marami akong tinatapos na trabaho. Next time na lang. Sagot naman ni Daniel kay Ana. Ito na lang kung gusto mo. Okay, ikaw ang bahala. Nang matapos na ako sa kusina, pumasok na ako sa silid niya. Para yun ang linisan ko. Pagkatapos ko ay kaagad akong lumabas pero nagulat ako dahil naghahalikan silang dalawa. Sir, uuwi na po ako. Tapos na po ang trabaho ko. Paalam ko sa kanya. Shit. Narinig ko siyang nagmura. Naglakad naman akong palabas sa kondo niya pero pinigilan niya ako. Pwede bang dito ka muna? Ipagluto mo muna kami. Mahinahon na tanong niya sa akin. Sige. Sagot ko sa kanya. Pumasok ulit ako at tumaradyo sa kusina para ipagluto na sila ng pagkain. Habang nagluluto ako'y pumasok sa Daniel at niyakap niya ako mula sa likuran. Anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya dahil baka biglang pumasok si Ana. Haging eh. Baka pumasok si Ana. Bitaw na. Malapit na itong matapos. Kailangan ko nang umuwi dahil may pasok pa ako sa bar. Wala na siya, umalis na. Kahit na umalis siya, hindi mo dapat ito ginagawa. Sabi ko sa kanya habang tinatanggal ko ang braso niya sa bewang ko. I think about you every day. Biglang sabi niya sa akin na hindi ko naman masyadong narinig. Anong pinagsasabi mo dyan? Tanong ko sa kanya at nilingon ko siya. Hindi ko kasi naintindihan ang mga pinagsasabi niya. Tumawa ito at hinalikan akong bigla sa labi. Talagang pinagtitripan mo ko. Kakahalik mo lang sa babae mo tapos ako naman. Papakulong na talaga kita. Sabi ko sa kanya. Hindi ako humalik sa kanya. Siya ang humalik sa akin. Isa lang naman ang gusto kong halikan palagi. Sino naman? Tanong ko sa kanya pero hindi siya sumasagot. Tumingin ako sa kanya at tinalikan niya akong bigla sa labi. Habang nasa bewang ko ang kamay niya. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin o may dapat ba akong gawin. Kiss me back, baby. Utos niya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang sundin pero paano ba? Paano ko ba siya hahalikan? Tama ba itong ginagawa namin? Paano kung lamunin niya labi ko? Tanong ko sa sarili ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay niya ito sa balikat niya at hinawakan niya ang dawang ko. Hindi ko naman magawa na tumugon dahil hindi ko naman knows ang gagawin ko. Paano ba kasi ang halik na sinasabi niya? Kiss me back, please. Mahinang bulong niya nang tumigil siya. Bakit? Because I want you to kiss me back. Paano ba kasi dapat kong gawin? Tanong ko sa kanya. Sundin mo lang ang galaw ng labi ko. Sagot niya sa akin at hinalikan ako ulit. Ako mga halikan na tutugon na ako na bigla na lang kumunot ang noo ko. May naamoy akong kakaiba. Parang sunog. Nalaki ang mga mata ko nang maalala ko na may niluluto pala ako. Ouch! Hiyaw niya dahil mabilis ko siyang tinulak at bumaba ako para patayin ang kalana at tinignan ko ang niluto ko. Sunog nga talaga. Kagad akong lumingon kay Daniel na dumadaing sa sakit ng likod niya. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Sorry. Ikaw kasi, kasalanan mo din. Bakit mo kasi ako inahalikan? Nasunog pa tuloy itong niluluto ko. Anong niluluto mo? Tanong niya sa akin. Talong. Nasunog tuloy ang talong. Sagot ko naman sa kanya. May talong naman ako, baby. Baka mas gusto mo? Nakangisi na tanong niya sa akin. Wala nang talong. Yan na yung last. Sagot ko pa sa kanya dahil wala naman talaga akong nakita sa rap niya. Meron. Gusto mo ba? Bibigay ko na sa'yo. Nakangisi na tanong niya sa akin. Hoy, anong klaseng ngisi yan? Anak ka ng nanay mo? Nabigla ako dahil bigla niyang kinuha ang kamay ko at nilagay niya sa kanya. Bakit mo ba pinahawakan yung putotoy mo? Pasagaw na tanong ko sa kanya sa sobrang inis ko. Baby, this is not a putotoy. Sa bata lang yun. Ito naman, kaya nang gumawa ito ng bata. Sagot pa niya kaya lalo akong nainis. Hoy, lalaking ewan ko kung saan ka pinaglihi ni madam. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ako easy to get over there, kaya wag mo akong itulad sa mga babae mo. At anong gagawa ng bata? Sa susunod na hahalikan mo ako, makakatikim ka na talaga. Makakatikim na talaga yung talong mo ng caking skillers ko. Walang problema. Basta bawat cake, isang anak. Kapal mo, ayoko sa'yo, di kita type.
Mas gugustuhin ko pa maging asawa si Bombay para hindi ko na kailangan pa maghulugan sa kanya ng panty. Don't you dare. Biglang sabi niya sa akin. No dear. Don't English in me. Because of you, my head is ek. Naiinis na sabi ko sa kanya. Baby. Natatawa na tawag niya. How many times do I need to tell you that don't call me baby? Englishin ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin na parang may mali na naman ako sinabi. I'm so aminado naman that my Englishing is not very good. Pero bakit parang may tama ako? Tulalay ka na naman. Siguro, gorgeous na sa paningin mo. Matagal na. Sagot niya sa akin. Matagal ka ng ugly duckling, kaya huwag masyadong umasa na gorgeous ka. Natatawa na dugtong niya sa sinabi niya. Napaisip ako sa sinabi niya. Bakit ba talaga ako? Sa sobrang inis ko, mabilis akong lumabas sa unit niya. Nagtago ako at tinintay ko na lumabas siya dahil akala ko yahabulin niya ako pero hindi naman. Kung sa bagay, sino ba naman ako para habulin? Just nothing. Nothing on you. Makauwi na nga. Nainis na sabi ko at nagsimula na maglakad papunta sa elevator. Nang pasara na ang pinto ng elevator ay may biglang pumigil dito. Nanlaki ang mga mata ko dahil si Daniel pala ito. Hindi ko siya pinansin at sumiksik ako sa isang sulok. Uuwi ka ba ng walang tsinelas? Tanong niya sa akin. Oo, kaya ko naman maglakad ng walang tsinelas. Sagot ko sa kanya. Paano ang bayad ko? Huwag mo na akong bayaran, basta huwag ka na magpapakita sa akin. Sabi ko sa kanya at lumabas ako sa elevator dahil saktong bumukas na ang pinto. Wala akong pakialam sa mga nakatingin sa akin dahil ang nais ko lang ay makaalis na sa lugar na ito. Paglabas ko'y naglalakad pa rin ako dahil naalala ko wala naman pala akong dalang pera. Uma-attitude ako pero bigla din ako nagsisi dahil bagong bili pa yung tsinelas ko eh. Tapos sasakit pa ang talampakan ko mamaya. Pero napatanong din ako sa sarili ko kung bakit ba ako nagkakaganito. Kaysa mag-isip sa dahilan kung bakit ako ay mas binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Hindi naman ako tinanggal sa trabaho kaya papasok pa rin ako sa bar. Pagdating ko sa bahay ay walang may nagtanong sa akin dahil alam na nila na hindi ako okay. Ayoko na tinatanong ako lalo na kapag naiinis ako. Pumasok ako sa banyo para maligo at pagkatapos ay nagbihis na ako para makaalis na ako at pupunta na sa bar. Nagpaalam ako kay inay at umalis na. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ko nakita si Daniel. Habang abala ako sa pagkuha ng mga orders ay bigla akong tinawag ng manager namin. Karen, nasa labas ang kapatid mo. Inatake daw ang nanay mo. Sabi niya sa akin. Hindi ako kaagad nakakilos. Nagulat ako na para bang ayaw humakbang ng mga paa ko. Karen, kumilos ka na. Yung nanay mo. Sabi sa akin ng manager namin. Sige po. Pasensya na pero kailangan ko na po umuwi. Sabi ko sa kanya. Mabilis ako lumabas para puntahan ang kapatid ko. Habang papunta kami sa ospital ay umiiyak ako. Ito ang kinatatakutan ko. Ang may mangyari masama kay inay. Nang makarating kami ay umiyak ako ng umiyak. Sobrang sakit ang puso ko na makita na hindi na makakilos si inay. Maliban sa nahihirapan siya ay inaalala ko din kung saan ako kukuha ng pera na ipambabayad dito sa ospital. Umuwi na kayo. May pasok pa kayo bukas. Huwag kayong lumiban sa klase. Sabi ko sa mga kapatid ko. Paano ka ate? Okay lang ako. Di ba hapon pa naman ang pasok nyo? Sa umaga pumunta ang isa sa inyo dito at magbantay muna kay inay. Kailangan ko magtrabaho. Tapos sa tanghali, mabalik ako dito. Ate, pwede naman kami umabsent eh. Wag. Sayang ang araw. Huwag kayong mag-alala dahil kaya natin ito. Sabi ko sa kanila. Sige po ate. Ingat ka po dito. Oo, mag-iingat ako. Kayo din, ingat kayo sa pag-uwi. Sabi ko sa kanila. Nang umalis na sila ay nakatingin lang ako kay inay. Hindi ko maiwasan na hindi umiyak. Tulog siya ngayon kaya hindi niya ako nakikita dahil sigurado ako na hindi niya gugustuhin na umiiyak ako. Nakatulog ako sa kakaiyak. Kinabukasan ay maagang dumating ang isa kong kapatid kaya umuwi ako sa bahay para magbihis. Mabilis akong pumunta sa academy para magluto. Sinabi ko naman kay ate na hindi ako makakatulong sa kanya ng buong araw kaya tinapos ko na lahat ng kailangan ko lutuin. Habang palabas ako sa gate ng academy ay nakita kong paparating ang kotse ni Daniel. Diretso lang ako dahil nagmamadali ako. Pagkarating ko sa ospital ay kaagad akong kinausap ng doktor. Nagulat ako sa mga sinabi niya. May nakitang tumor sa utak ni inay at kailangan na itong agapan dahil maliit pa ito at malaki pa ang chance na gagaling siya. Kailangan niyo maghanda ng 100 to 500,000 pesos. Halos mabingi ako sa narinig ko mula kay Doc. Hindi ko alam kung saan ba ako kukuha ng pera. Isa lang ang alam ko, kailangan kong humanap ng paraan.
Kahit na ang kapalit pa nito ay ang buhay ko, gumaling lang sing inay. Pumasok ako sa bar dahil kailangan ko magtanong sa kasamahan ko. Gina, may alam ka ba na pwede kong hiraman ng pera? Tanong ko sa kanya. Wala eh, pero may alam akong paraan. Alam mo ba? Minsan may mga customer tayong mayayaman na gustong lumabas. Parang extra service. Handa sila magbayad, makipag-sex ka lang sa kanila. Mahinang sabi niya sa akin. Kaya ba nila magbayad ng kalahating milyon? Hindi nag-iisip na tanong ko. Depende sa performance mo. Mas malaki yata ang bayad kapag virgin pa. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam, parang gusto ko subukan. Wala naman ako maisip na paraan. Wala magpapahiram sa akin ng ganoong kalaking pera. Kaya kahit labag sa loob ko, sinabi ko kay Gina na payag ako. Ito na ang chance ko. Wala nang atrasan ito. Isang gabi lang naman pagkatapos nito ay ayoko na. May nag-aya kay Gina kaya ako ang narekomenda niya. Akbang sasakay na ako sa kotse na lalaki, ay may bigla na lang na humila sa akin. Saan ka pupunta? Bakit sasama ka dyan? Tanong sa akin ni Daniel. Napalunok ako dahil bigla ako natakot sa oras niya. Halatang galit siya at anumang oras ay mananapak na siya. May pupuntahan lang kami. Nauutal na sagot ko sa kanya. Saan? Seryoso pa rin kahit na ang pananalita niya. Pwede ba, dude? Umalis ka nga dahil nakakastorbo ka. Galit na ani ng lalaki kay Daniel. Shut your dumb mouth! Sigaw ni Daniel doon sa lalaki. Daniel, huwag ka namang ganyan. Mahinaho na saad ko sa kanya. Hindi ka alis. Puno ng otoridad na sabi niya sa akin. Kailangan kong umalis. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. No, walang aalis dito. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo kapag sumama ka sa kanya? Hayaan mo na lang. Akmang papasok ako nang hilahin niya ako sa may buhat na parabang sako ng bigas. Daniel, ibabaha mo ako, please! Ibabaha mo ako! Umiiyak na sabi ko sa kanya pero hindi siya nakikinig. Diretso lang siya, sabay balibag sa akin papasok sa loob ng kotse niya. Hindi ko mabuksan ang pinto dahil nilak niya ito, kaya doon na ako lalong umiyak. Iniwan niya ako dito sa kotse niya at bumalik siya doon sa lalaki. Kitang-kita ko kung paano niya ito kinuwalyuhan. Mukhang natakot sa kanya ang lalaki kaya mabilis itong umalis. Habang sa Daniel ay nakita ko na pabalik na dito sa kotse niya. Pumasok ito't madaling mamuka. Kailan mo pa ito ginagawa? Answer me! Sigaw niya sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at sinalubong ko ang galit niyang mga mata. Bakit ka ba nangingialam? Tanong ko sa kanya. Bakit ako nangingialam? Bakit? Ganito bang ginagawa mo palagi? Ilan na ang tamikim sa... Kaagad ko siyang sinampal dahil hindi ko nagustuhan ang sasabihin niya. Wala kang alam kaya wala kang karapatan na itanong yan. Hindi ko naman gustong gawin to pero kailangan ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan na maging katulad nila. Kung kailangan ko maging katulad nila para lang mailigtas kong buhay ng nanay kong gagawin ko. Sigaw ko sa kanya. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya. What did you say? Ano nangyari? May nangyari ba kay inay? Mahina ko na tanong niya sa akin. Pababain mo na ako. Utos ko sa kanya. Answer me. Ano nangyari? May magbabago ba kung sasabihin ko sa'yo? Buksan mo ng pinto. Kailangan ko nang puntahan ng nanay ko. Sabi ko sa kanya. Hindi ito sumagot at binuksan niya. Kaagad akong bumaba at nag-abang ng jeep papunta sa ospital. Pagdating ko doon ay tulog si inay kaya lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Umiyak ako ng umiyak pero hindi ako susuko. Gagawin ko pa din ang lahat, gumaling lang siya. Kahit na maghirap ako habang buhay basta malagay kasama ko siya. Tumayo na ako para sana pumunta sa banyo pero natigilan ako nang makita ko sa Daniel na nakatayo sa harapan ko. Hindi ko siya pinansin at tumuloy ako sa banyo. Nagbihis ako at nang lumabas ako'y nakaupo na siya ngayon sa upuan sa tabi ni inay. Let's talk, sabi niya sa akin. Para saan? Hindi siya sumagot at hinila akong palabas. Hinayaan ko na lang siya. Pumunta kami sa lugar na walang tao. Nagulat pa ako dahil niyakap niya akong bigla. I'm sorry. Hindi ko alam. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Pero hindi ako magsusorry dahil sa pinigilan kita. Anya sa akin. Pero sana hinayaan mo na lang ako. Kailangan ko yun. Kailangan ko ng pera. Sabi ko sa kanya. Magagawa naman natin ang paraan iyon. May offer ako sa'yo. Biglang sabi niya sa akin.
Ano yan? Kailangan ko rin bang ibigay sa'yo ang sarili ko? Tanong ko sa kanya. Be my wife. Wife? As in asawa? Tanong ko sa kanya. Oo, asawa. Bilang asawa ko. Sagot niya sa akin. Bakit? May sakit ang lolo ko at gusto niya mag-asawa na kami. Kung papayag ka, ako na ang gagastos sa lahat ng kailangan ni inay. At papaaralin ko mga kapatid mo. Sagot niya sa akin. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako magpapanggap na asawa mo? For 2 years. Sagot niya sa akin. Pagkatapos ba noon ay hahayaan mo na ako? Oo. Mabilis na sagot niya sa akin. Sige, payag ako. Hindi ko na kailangan papag-isipan ng mabuti. Alam ko na mahirap ito pero mas okay na ito kaysa makipag-sex ako sa kung sinong lalaki. Pero, bakit nga ba ako? Pwede naman si Ana. Nagtataka na tanong ko sa kanya. Dahil gusto ko ni Mommy. Ito ang dahilan? Kaya ka lumalapit sa akin? Tanong ko sa kanya. Oo. Mabilis na sagot niya sa akin. Hindi ko alam pero parang may kirot sa puso kung naging sagot niya. Siguro dahil hindi ko inaasahan na yun na magiging sagot niya sa akin. Pero ano bang inaasahan ko na sagot? Nagpaalam na siya na aalis na. Bukas daw namin pag-uusapan ng tungkol sa kontrata. Maaga akong pumasok sa academy. Nang sumapit ang tanghalian ay dinala ko ang order niyang pagkain sa opisina niya. Pagdating ko doon ay kalalabas lang ng isang magandang estudyante. Kumain na muna siya habang ako'y naglilinis. Nakakainip kasi maghintay kaya naglinis na lang ako. Pagkatapos niyang kumain ay nakaupo na siya sa couch at pinaupo na niya ako para pag-usapan ang mga kondisyon na nais niya. 1. Bawal makipagkita sa ibang lalaki. 2. Bawal manghimasok sa buhay ko. 3. Halikan kita kahit kailan kung gusto, lalo na kapag nasa harap ng pamilya ko. 4. Pwede mong bilihin at gawin ang mga gusto mo. 5. May allowance ka na 50,000 monthly. 6. Magkatabi tayo sa isang kama. 7. Lilipat ka sa condo unit ko. 8. Bawag kang mainlove sa akin. Basa ko sa mga nakasulat sa papel. Wala namang magiging problema pero nag-aalala ako kung paano naman sila inay. Kapag lumipat ako sa condo mo, paano na sila inay? Tanong ko sa kanya. Lilipat din sila sa katabi nating condo. Sagot niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Sa loob din ba iyan ng 2 taon? Oo, at may mag-aalaga sa kanya. Sundin mo lang ako para hindi tayo magkaproblema. Sabi niya sa akin. Oo, gagawin ko. Sagot ko sa kanya. Sa linggo'y magpapakasal na tayo. Sa linggo? Oo, sa ninong ko ni George. Sagot niya sa akin. May tanong ako. Pwede pa rin ba akong pumasok sa mga trabaho ko? Tanong ko sa kanya. Pwede naman. Sagot niya sa akin. Gusto kong magtrabaho para hindi ko iaasa sa kanya ang mga kailangan ng pamilya ko. Sapat na sa akin na gumaling si inay at patuloy na makapag-aral ang mga kapatid ko. Kaya kong sundin na lahat ng utos niya. Kailangan ko na rin kausapin si Rain tungkol dito. Pinarmahan ko na ang kasunduan namin. May mga hindi ako naiintindihan dahil English yung mga nakalagay. Pagkatapos namin mag-usap ay umuwi na ako. Lilipat kasi si inay sa mas magandang ospital. Kinausap ko din ang 2 kong kapatid at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kasunduan namin ni Daniel. Okay lang sa'yo ate? Paano kung ma-inlove ka kay kuya? Mabait siya at gwapo. Tanong sa akin ng kapatid ko. Pipigilan ko. Saka hindi rin naman niya ako magugustuhan at alam ko na masasaktan lang ako kapag nangyari iyon. Huwag niyo sanang sabihin kay nanay ito. Tayo lang 3 nakakaalam nito. 2 taon lang naman ito. Mabilis lang ito matatapos. Sigurado ako na may ipon na ako at pwede na tayo lumayo dito. Sabi ko sa kanila. Salamat ate. Ang swerte namin na ikaw naging ate namin. Naiiyak na sabi nila kaya napaiyak din ako. Mahalaga sa akin ang pamilya ko kaya kahit na nahihirapan ako gagawin ko ang lahat sa kanila. Kinabukasan, schedule na ng operasyon ni inay. Kasama ko ang mga kapatid ko na naghihintay. Dumating din si Daniel na may dalang mga pagkain. Hindi ako nagsasalita hanggang sa lumabas na ang doktor at sinabi na maayos ang lahat at hihintayin na lang na magising si inay. Kagad ako lumapit kay Daniel para yakapin siya. Thank you. Umiiyak, nabulong ko at buong pusong pasasalamat ko sa kanya. Nang maramdaman ko na niyakap niya akong pabalik ay bumitaw na ako sa kanya dahil nahihiya ako. Pinauwi ko na ang mga kapatid ko at kaming 2 na lang ni Daniel ang naiwan dito sa ospital. Magtatagal pa si inay dito hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Hindi pa rin kasi siya nagigising. Umuwi ka na, sabi ko kay Daniel.
Dito lang ako, sasamahan kita. Sagot niya sa akin. Uwi ka na para makapagpahinga ka. Saad ko sa kanya. Okay. Saad niya, sabay tayo. Nakatingin ako sa likod niya habang naglalakad dito. Kahit na palagi kami nag-aaway ay masasabi ko na mabuting tao naman siya. Mas okay na din na tinanggap ko ang alok niya kesa nakipagtalik ako sa hindi ko naman kilala. Si Daniel ang lalaki na halatang galing sa mayamang pamilya. Sa tindig at tsura niya ay malalaman ito kaagad. Kaya magiging maganda ang buhay na magiging asawa niya. Ang tunay na asawa niya. Dahil ako ay binayaran lang naman niya. Ang buong akala ko'y umalis na ito pero nakikita ko siyang papalapit at may mga dalang plastic bag. Binigay niya ito sa akin at nakita ko na mga pagkain pala ang laman ng plastic. Kumain ka. Alam ko na kanina ka pa hindi kumakain. Sabi niya sa akin at umupo sa tabi ko. Kumuha siya ng sandwich at binuksan niya ito. Ang buong akala ko ay siya ang kakain pero binigay niya sa akin at kumuha siya ng isa at yun ang kinain niya. Kumain ka na at huwag mo kong titigan dahil baka mailab ka sa akin. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang siya. Umiwas naman ako ng tingin sabay kagat sa tinapay ko. Hindi ako maiinlove sa'yo. Pero, pwede ko bang kausapin si Rain? No. Mabilis na sagot niya sa akin. Kahit saglit lang. Gusto ko lang siyang kausapin ng maayos. Ayoko nang paasahin siya. Sabi ko pa sa kanya. Kung hindi ba kita inalok ay sasagutin mo siya? Tanong niya bigla sa akin. Oo, kasi mabait naman siya at malambing. At nakikita ko na magiging maayos naman magiging relasyon namin. Sagot ko sa kanya. Hindi na nagsalita si Daniel kaya tumingin ako sa kanya. Nakita ko na nakakuyom ang mga palad niya. Hindi ko na lang siya pinansin at inubos ko na ang pagkain ko. Naging tahimik kaming pareho hanggang sa humiga siya sa legs ko. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya kaya malaya akong pinagmamasdan ng gwapo niyang mukha. Ang amo ng mukha niya tuwing tulog siya. Kabaligtaran tuwing gising siya. Hindi ko alam kung kaya ko bang pigilan ang sarili ko na hindi siya magustuhan, pero pipilitin ko hanggang sa matapos ko ang 2 taon. Hindi ko na malaya na nakatulog na rin pala ako. Nagising lang ako nang gisingin ako ng nurse. Ngayong araw din dumating ang magbabantay kay inay. Hindi ako pumasok sa trabaho dahil kailangan ko sumama kay Daniel. Bibila daw kami ng damit ko para sa linggo. Sa totoo lang ay nahihiya akong pumili dahil alam kong mahal ang mga presyo ng damit dito sa mall. Kaya isang simpleng puting dress ang pinili ko. Hindi naman ito kasal na may pagmamahal kaya mas okay na ang ganito. Ang buong akala ko isang damit lang bibili namin pero lahat yata ay binili niya. Nahirapan pa akong dalhin ng mga paper bags. Kumain muna tayo, sabi niya sa akin. Ikaw na lang, ayokong pumasok dyan. Nakakahiya dahil hindi ako nababagay sa ganitong lugar. Mahinang sabi ko sa kanya. Hindi ito nagsalita at hinila na ako papunta sa loob. Pumasok kami sa isang silid. May nakalagay na VIP kaya alam ko na talagang pangmayaman ang restaurant na ito. Umupo siya habang ako'y nanatiling nakatayo. Umupo ka na. Utos niya sa akin. Umupo naman ako habang si Daniel ay pumipili ng gusto niyang pagkain. May gusto ka ba? Tanong niya sa akin. Wala. Nakayukong sagot ko sa kanya. Bakit ka ba nakayuko? Tayong dalawa lang naman nandito. Pwede mong orderin ang lahat ng gusto mo. Anya sa akin. Daniel, sana'y huwag kang maging mabait sa akin. Ayoko na mabait ka. Kasi boss na kita. Hindi dapat na maging mabait ang boss sa mga tauhan niya. Saad ko sa kanya. Takot ka ba sa akin? Takot ka bang mailab sa boss mo? Hindi. Dahil hindi naman yun mangyayari. Kagaya nga na sabi ko sa'yo. May tao na ako nagugustuhan. Ayoko lang na abusuhin ang mga tulong na ibinibigay mo sa amin. Sagot ko sa kanya. Okay. Walang emosyon na sagot niya sa akin. Bumukas ang pinto at may pumasok na waiter para kunin ang order namin. Naiwan kaming dalawa. Tumayo ito at umupo sa tabi ko. Nagulat pa nga ako dahil masyado siyang nakadikit sa akin kaya umusod ako papalayo sa kanya. May kinuha siyang box. Bumili kasi ito kanina ng cellphone. Hindi ko inaasahan na iaabot niya sa akin ng maliit na kahon. Tumingin ako sa kanya na nagtatanong. That's yours. Gamitin mo para anytime na kailangan kita ay mabilis kitang mahanap at makakausap. Sabi niya sa akin. Pero ang mahal nito. Hindi ito bagay sa akin. Lahat na lang ba ayaw mo? Anong gusto mo? Itatapon ko na lang ito. Galit na tanong niya sa akin. Sorry, nahihiya lang kasi ako. Kasi hindi naman ako sanay sa mga ganitong bagay. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Simula ngayon masanay ka na. Hindi lang naman ito ang kaya kong ibigay sa'yo. Lahat ng hihilingin mo ibibigay ko kaagad sa iyo. Maging mabuting asawa ka lang sa akin. Mahinahon na sabi niya sa akin. Makakaasa ka na gagampanan ko ang trabaho ko.
Sabi ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Nagkatinginan kaming dalawa hanggang sa dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Napalunok ako dahil sobrang lapit ng labi niya sa labi ko. Hanggang sa hinalikan na niya ako. Naalala ko sinabi niya na sundin ko ang galaw ng labi niya kaya yun ang ginawa ko. Pumirma na ako kaya alam ko na kailangan ko itong gawin. Sabay kaming napaungol dahil nasasabayan ko na ang galaw ng labi niya. Kakaiba sa pakiramdam. Hindi ko alam pero nagugustuhan kong ginagawa namin. Tumigil lang kami noong may kumatok sa pintuan. Yumuko ako dahil nahihiya ako. Habang ang waiter ay inilagay na ang mga pagkain sa mesa. Lalaki ang mga mata ko sa dami ng pagkain na nakahain sa mesa. Kami lang namang dalawa pero parang isang pamilya ang kakain. Ang dami yata ng pagkain na ito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kaya napatanong ako. Hindi lang naman tayo ang kakain. Sagot niya sa akin. Ate! Napatingin kaagad ako sa kapatid ko dahil pareho pa silang naka-uniform at nasa pintuan sila. Ang ganda ng ngiti nila sa akin. Thanks bro. Saan ni Daniel sa kakambal niya? I gotta go now. Enjoy. Nakangiti na paalam ni Danny kaya napangiti din ako. Stop smiling. Biglang sabi ni Daniel kaya hindi na rin ako ngumiti. Masaya at ganado ang mga kapatid ko habang kumakain. Nakatingin lang ako sa kanila. Ate, bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ng kapatid ko. Hindi ko kasi namalayan na umiiyak na pala ako. Napuwing lang ako. Sagot ko naman sa kanila. Kumain ka na. Sabi sa akin ni Daniel. Hinawakan niya ang kamay ko na nasa kandungan ko. Salamat. Nakangiting saad ko sa kanya. Umiti din siya sa akin kaya kumain na kami. Doon na kami dumiretso sa kondo na binili niya para sa pamilya ko. May 3 itong silid na sakto lang din sa kanila. Gabi na at hindi pa rin ako makatulog kaya kanina ko pa ito pinipindot. Itong cellphone na binigay niya. Nagulat pa ako dahil bigla nalang tumawag si Daniel. Hindi ko tuloy alam kung sasagutin ko ba o magpapanggap ako na tulog na. Pero kalaunan ay sinagot ko din. Hello? Sagot ko sa kanya. Nagising ba kita? Tanong niya sa akin. Hindi. Katunayan hindi ako makatulog. Siguro yun na mamahay ako. Sagot ko sa kanya. Okay lang ba kung dito ka na matulog? Tanong niya na ikinabigla ko. Kailangan ko na bang tumabi sa'yo? O pagkatapos na lang ng kasal? Tanong ko pa sa kanya para makasigurado ako. Gusto na kitang katabi. Kumabog ng malakas ang puso ko. Nahihirapan tuloy ako. Pupunta ba ako o tatanggihan ko siya? Paano kung mainis siya sa akin? Kaysa mag-isip ay pumunta na lang ako sa unit niya at doon natulog. Wala naman siyang ginawa sa akin kaya nakahinga naman ako ng maluwag. Araw ng Sabado ay dinalaw ko si inay sa ospital. Hindi pa siya nagigising pero ang sabi ng doktor ay normal lang daw ito. Maayos naman ang lahat sa kanya kaya anytime ay gigising na ito. Inay, bukas na pong kasal ko. Kausap ko kay inay kahit hindi ako sigurado kung naririnig ba niya ako o hindi.